10 taong pagsisilbi, tinapatan ng 1 oras na pagtatapon. Marina, meet Bianca. Siya na ang titira rito. At ikaw, lumayas ka na bago ko patawagin ang mga security. Ang asawang itinuring niyang mundo, ngayon ay ang kukuha sa kanyang langit. Ngunit sa likod ng bawat luha, may nakatagong alas na sisira sa kanilang lahat. Sino nga ba ang tunay na pulubi sa huli? Ayoko na sa'yo, Marina. Masyado ka ng luma. Hindi ka na bagay sa mundong ginagalawan ko. Maging ang amoy mo, parang alikabok na nakakairita sa ilong. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na dumaan sa gitna ng dibdib ni Marina bago pa man niya mailapag ang mainit na mangkok ng sinigang na hipon sa hapagkainan. Nanatiling nakalutang ang kanyang mga kamay, tila tumitig sa hangin, habang ang usok ng paboritong ulam ng kanyang asawa ay humahaplos sa kanyang mukha. 10 taon. 10 taon siyang gumigising bago sumikat ang araw para matiyak na ang bawat butil ng kaning kakainin ni Ricardo ay perpekto. Pinili niya ang pinakasariwang hipon sa palengke. Nilinis ang bawat isa ng may pag-iingat at tinimplahan ng sabaw ng pag-ibig na akala niya ay sapat na para panatilihin ang init ng kanilang pagsasama. Ngunit ang init na sumalubong sa kanya sa hapagkainan ay hindi galing sa sabaw, kundi sa puot at kahihiyan. Ricardo, anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Marina ay halos isang bulong, nanginginig tulad ng dahon sa gitna ng bagyo. Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umalingaw-ngaw. Pumasok si Bianca, isang babaeng halos kalahati lang ng edad ni Marina. Suot ang isang mamahaling bestido na tila kumikinang sa ilalim ng chandelier na si Marina mismo ang nagpunas hanggang sa maging kasing linaw ng kristal. Kasunod nito ang kanyang mga biyenan, sina Doña Consolacion at Don Teodoro. Huwag ka nang magpanggap na wala kang alam, Marina. Wika ni Doña Consolacion habang tinitingnan ang manugang mula ulo hanggang paa. Puno ng pandidiri. Isang hamak na tagapagluto. At tagalinis ka lang naman dito sa mansyong ito. Huwag mong isiping, dahil naging asawa ka ng anak ko, ay kahanay mo na kami. Look at yourself. Para kang basahan na nakasabit sa aming magandang pader. Mama, nagluto ako para sa inyo. Pilit na pagkapit ni Marina sa huling hibla ng kanyang dangal. Nagluto? Iyan lang naman ang alam mong gawin, di ba? Ang maging katulong? Singhal ni Ricardo. Kinuha niya ang folder na hawak ni Bianca at marahas na inihagis ito patungo kay Marina. Tumama ang gilid ng folder sa mangkok ng sinigang. Ang mainit na sabaw ay tumalsik. Dumampi sa namumulang pisngi ni Marina at bumuhos sa kanyang luma, ngunit malinis na apron. Hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang gumapang ang init ng sabaw sa kanyang balat. Dahil mas masakit ang lamig na unti-unting pumapatay sa kanyang puso. Pirmahan mo yan. Annulment papers. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito simula bukas. Utos ni Ricardo. At huwag mong asahang may makukuha kang kahit anong ari-arian. Lahat ng ito ay galing sa pawis ko. Hindi sa isang katulad mong walang silbi, kundi ang humawak ng basahan at lumaing mga antigong kagamitan. Tumawa si Bianca, isang tunog na parang kaskas ng kuko sa pisara. Lumapit siya kay Ricardo at malambing na humilig sa balikat nito. Love, huwag mo namang masyadong takutin ang ex-wife mo. Baka hindi niya kayanin ang susunod na sasabihin mo. Tiningnan ni Ricardo si Marina ng may halong panunya. Tama si Bianca. May isa pa akong balita na dapat mong malaman para hindi ka na umasang babalikan pa kita. Bianca is pregnant. Magkakaroon na ako ng tagapagmana. Isang bagay na hindi mo na ibigay sa akin sa loob ng 1 dekada dahil sa baog mong sinapupunan. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa bungo ni Marina. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila binuhusan ng semento, tuyong-tuyo at masakit lunukin. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ginamit niya para buhayin ang kumpanya ni Ricardo sa likod ng mga anino
Ang mga kamay na nagkalyo sa pagpapanumbalik ng mga nasirang obra maestra para pondohan ang kanyang ambisyon. At ang huli, dagdag ni Ricardo, ang Cultural Heritage Project na pinaghirapan mo, inilipat ko na ang pangalan ng creative director kay Bianca. Siya na ang tatanggap ng parangal sa susunod na linggo. Wala kang hawak na kahit anong dokumento na nagpapatunay na ikaw ang gumawa ng mga yon. You are nothing, Mayrina. Isang anino na malapit ng burahin ng liwanag ni Bianca. Unti-unting binitawan ni Marina ang hawak niyang mooy. Nahulog ito sa sahig na gawa sa nara. Lumikha ng isang mahinang tunog na tila huling tibok ng kanyang nadurog na puso. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang hindi niya pinahintulutang pumatak sa harap ng kanyang mga kaaway. Hindi niya naramdaman ang lamig ng aircon, kundi ang isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Ang mansyong ito, na itinuring niyang tahanan at binuo mula sa kanyang mga pangarap, ay biglang naging isang banyagang lugar. Ang bawat sulok ay tila tumatawa sa kanyang kabiguan. Wala ka bang sasabihin? Pang-uuyam ni Doña Consolacion. O baka naman pati ang dila mo ay naging kasing tanda na rin ng mga antigong kinakalikot mo. Huminga ng malalim si Marina. Ang bawat hininga ay parang paghigop ng bubog. Tumingin siya kay Ricardo, hindi nang may galit, kundi nang may isang uri ng habag na mas masakit pa sa puot. Sa loob-loob ni Marina, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang malungkot na awitin na walang katapusan. Ito ba ang kapalit ng 10 taong pag-aalay ko ng kaluluwa sa taong itinuring kong buhay? Tumalikod si Ricardo at ang kanyang pamilya. Iniwan si Marina na nakatayo sa gitna ng marangyang silid-kainan, habang ang sabaw ng sinigang ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang apron patungo sa mamahaling carpet. Mag-isa siya, wasak, at tila wala ng bukas na naghihintay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, ang kanyang daliri ay dahan-dahang humaplos sa isang maliit na ukas sa ilalim ng lamesa. Isang sekretong marka na siya mismo ang gumawa noong mga panahong siya pa ang nag-iisang arkitekto ng tagumpay ni Ricardo. Isang paalala na kahit kinuha nila ang lahat, may isang bagay silang hindi kailanman mananakaw. Namatay ang ilaw sa kanyang puso, ngunit sa kadiliman, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding pagnanais na mabuhay muli. Diyan ka nababagay, Marina, sa kalsada kasama ng mga basura. Ang boses ni Bianca ay tila isang matalim na kidlat na humiwa sa gitna ng malakas na ulan. Isang marahas na tulak mula sa mga security guard ang nagpabagsak kay Marina sa magaspang at basang aspalto sa labas ng dambuhalang tarangkahan ng mansyong itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Kasunod nito ang pagbagsak ng isang itim na plastic bag na naglalaman ng kanyang iilang mga lumang damit. Mga damit na kupas na dahil sa dalas ng paglalaban niya para sa pamilya ni Ricardo. Mula sa itaas ng balkonahe, nakatayo si Bianca, suot ang isang mamahaling silk robe na kinuha niya mula sa closet ni Marina. Sa tabi nito ay si Ricardo na nakatingin sa kanyang asawa na parang isang estrangherong nakaharang sa kanyang daan. Walang bakas ng habag, walang bakas ng alaala ng mga gabi noong may sakit siya at si Marina ang hindi natulog para lamang punasan ang kanyang noo. Alisin niyo na yan, sa paningin ko. Malamig na utos ni Ricardo bago tumalikod at pumasok sa loob. Iniwan ang kanyang asawa sa gitna ng dilim at bagsak ng langit. Dahan-dahang tumayo si Marina. Ang bawat galaw niya ay tila isang paghila sa mga ugat na nagkakabit sa kanyang kaluluwa at katawan. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, ngunit hindi na siya humihikbi. Ang sakit ay lumampas na sa antas ng ingay. Ito ay naging isang malalim at nakabibinging katahimikan. Kinuha niya ang basang plastic bag at nagsimulang maglakad. Hindi niya alam kung saan siya pupunta,
Ngunit alam ng kanyang mga paa ang daan patungo sa kaisa-isang lugar na tumanggap sa kanya noong siya ay wala pang pangalan. Habang naglalakad sa ilalim ng mga pose ng ilaw na tila malungkot na sumasaksi sa kanyang paglalakbay, naalala ni Marina ang bawat sakripisyo. Ang bawat gabing ginugol niya sa maliit na silid sa basement ng kumpanya, binubuo ang mga blueprint ng teknolohiyang nagpayaman kay Ricardo. Ang bawat insulto ni Doña Consolacion na nilunok niya dahil sa paniniwalang ang pag-ibig ay pagtitiis. Utang na loob, iyan ang laging isinusumbat sa kanya. Dahil kinuha siya ni Ricardo mula sa pagiging isang ulila, kailangan niyang ibigay ang kanyang buhay bilang kabayaran. Ngunit sa gabing ito, habang ang lamig ng ulan ay nanunuot sa kanyang mga buto, napagtanto ni Marina na matagal na niyang nabayaran ang utang na yon nang higit pa sa nararapat. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, nakarating siya sa isang makipot na eskinita sa Santa Ana. Huminto siya sa tapat ng isang lumang pintuang gawa sa Nara, kung saan ang amoy ng barnis at pinagtabasan ng kahoy ay nananatili pa rin sa hangin sa kabila ng ulan. Kumatok siya ng mahina. Ang pagbukas ng pinto ay naglabas ng isang mainit na liwanag mula sa loob. Tumambad ang mukha ni Lolo Mateo, ang matandang artesano na nagturo sa kanya ng sining ng pagpapanumbalik ng mga antigong kagamitan. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang kalagayan ng kanyang pinakamahusay na disipulo. "Marina, anong nangyari sa'yo, apo?" Ang boses ni Lolo Mateo ay puno ng pag-aalala. Isang tono ng boses na matagal nang hindi naririnig ni Marina mula sa kahit kanino. Hindi nakapagsalita si Marina. Hinayaan niyang akayin siya ng matanda sa loob, paupuin sa isang lumang silya at balutin ng isang mainit na kumot. Sa paligid niya ay ang mga estatwa ng mga santo at mga sirang kagamitang naghihintay na muling mabuhay. Doon, sa gitna ng mga bagay na itinuring na basura ng iba, ngunit pinahahalagahan ni Lolo Mateo, sa wakas ay nakaramdam siya ng kaligtasan. "Kinuha nila ang lahat, Lolo," bulong ni Marina habang nanginginig ang kanyang mga kamay na humahawak sa basong puno ng mainit na tsaa. "Ang kumpanya, ang mga gawa ko, pati ang dangal ko, tinapakan nila." Umiling si Lolo Mateo at hinawakan ang kanyang balikat. "Maaaring makuha nila ang iyong mga gamit, Marina. Ngunit hindi nila makukuha ang sining na nasa loob ng iyong mga palad. Ang ginto ay nananatiling ginto kahit ibaon mo pa sa putik." Nang makatulog ang matanda, kinuha ni Marina ang kanyang basang plastic bag para ayusin ang kanyang mga gamit. Sa pinakailalim ng bag, may nakapa siyang isang maliit na kahon na gawa sa tanso. Isang bagay na hindi niya binitawan mula pa noong nandoon siya sa mansyon. Ito ang kaisa-isang pamana ng kanyang yumaong ama na hindi alam ni Ricardo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito, nakabalot sa isang piraso ng pilus, ay isang gintong selyo na may nakaukit na simbolo ng isang matandang korona at isang pluma. Ito ang pantas ng sining, ang selyo ng pinakamataas na parangal sa mundo ng restorasyon at sining sa buong bansa. Sa loob ng 10 taon, itinago ni Marina ang katotohanang siya ang nag-iisang tagapagmana ng prestihiyosong titulong ito. Itinago niya ito dahil ayaw niyang mahiya si Ricardo na ang kanyang asawa ay mas sikat at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Pinili niyang maging anino para lamang magningning ang lalaking minahal niya. Hinaplos ni Marina ang malamig na tanso ng selyo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ay biglang nagkaroon ng isang matalim na ningning. "Akala niyo ay itinapon niyo ako," bulong niya sa katahimikan ng gabi. "Ngunit hindi niyo alam na ang itinapon niyo ay ang tanging pundasyong humahawak sa inyong mundo." Itinabi niya ang selyo at tumingin sa labas ng bintana. Tumitigil na ang ulan. Ang langit ay nagsisimula nang magpakita ng kulay abo, isang palatandaan na ang gabi ay matatapos na.
Ngunit para kay Ricardo at sa kanyang pamilya, ang tunay na dilim ay nagsisimula pa lamang. Sa kanyang isipan, isang pangalan ang lumitaw, isang pangalan na matagal na niyang hindi ginagamit, isang pangalan na nagdadala ng takot at paggalang sa bawat kolektor at eksperto ng sining sa bansa. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng kapangyarihang ipinagyayabang ni Ricardo? Ang tanong na yon ay nananatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng tunog ng pagtulo ng tubig mula sa mga dahon ng puno sa labas, tila isang babala para sa mga taong akala ay tapos na ang laban. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa kagandahan, Marina. Ito ay tungkol sa katotohanan. At ang katotohanan, kahit gaano pa ibaon, sa ilalim ng mga kasinungalingan, ay laging hahanap ng paraan para lumitaw sa liwanag. Ang mga salitang ito ni Lolo Mateo ang gumising sa diwa ni Marina kinabukasan. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga luma at maalikabok na bintana ng talyer, nagbibigay ng kakaibang ginto sa mga gamit na nakapaligid sa kanya. Amoy ng sariwang kape at pandesal ang humahalimuyak sa hangin, malayo sa malamig at amoy pabango, ngunit walang buhay na silid sa mansyon ni Ricardo. Tumayo si Marina mula sa kanyang maliit na higaan. Masakit pa rin ang kanyang katawan mula sa pagkakasubasob sa aspalto kagabi, ngunit ang kanyang isipan ay mas malinaw na kaysa sa anumang panahon ng kanyang buhay. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. May mga galos ito, may mga bakas ng 10 taong pagpapakapagod. Noong una, inakala niya na ang mga kamay na ito ay alipin ng ambisyon ni Ricardo. Ngunit ngayon, nakikita niya ang mga ito bilang mga instrumento ng kanyang sariling kalayaan. Habang naglilinis siya ng isang maliit na rebultong gawa sa ivory, isang alaala ang bumalik sa kanya. Naalala niya ang gabi kung kailan halos magmakaawa si Ricardo sa kanya dahil malapit nang malugi ang kumpanya. Si Marina ang nagpuyat. Siya ang gumamit ng kanyang lihim na koneksyon sa mga eksperto sa ibang bansa. At siya ang nagrestauro sa pinakaunang malaking proyekto na nagluklok kay Ricardo sa rurok ng tagumpay. Lahat ng iyon ay ibinigay niya ng libre, nang walang pag-aalinlangan dahil akala niya ay iisa ang kanilang pangarap. Apo, may naghahanap sa iyo sa labas. Pukaw ni Lolo Mateo sa kanyang pagmumuni-muni. Napakunot ang noo ni Marina. Sino ang makakaalam na narito ako? Pumasok sa kanyang isip ang kaba na baka si Ricardo ito para muling mang-insulto. Ngunit nang lumabas siya sa harapan ng talyer, isang itim at makintab na sasakyan ang nakaparada sa gilid ng makipot na kalsada. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong ang nakatayo roon. Hawak ang isang dekalidad na leather briefcase. Magandang umaga. Kayo po ba si Miss Marina? Tanong ng lalaki nang may malalim na paggalang. Ako nga. Sino ho sila? Maingat na tanong ni Marina. Ako si Attorney Leandro Valdez. Kinakatawan ko ang Arancillo Foundation. Pakilala nito. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Mateo sa narinig. Ang mga Arancillo ay isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa na kilala sa kanilang malawak na koleksyon ng mga pambansang yaman. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Attorney? Diretsahan na tayo, Miss Marina. May nakarating sa aming impormasyon na kayo ang tunay na arkitekto sa likod ng Madonna of the South na ipinagmamalaki ng kumpanya ni Mr. Ricardo. Alam namin ang tungkol sa inyong kasanayan at higit sa lahat, alam namin na kayo ang nagmamay-ari ng selyo ng pantas ng sining. Tumigil ang mundo ni Marina. Ang selyong yon ay isang lihim na tanging sila lamang ni Lolo Mateo ang nakakaalam. Paano ito nalaman ng mga Arancillo? Huwag kayong mag-alala. Pagpapatuloy ng abogado nang mapansin ang pagkabahala sa mukha ni Marina. Hindi kami narito para ilantad kayo kung ayaw nyo. Narito kami dahil ang aming patron, si Doña Isabel Arancillo, ay may isang napakahalagang koleksyon na unti-unting nasisira. Marami na kaming kinuhang eksperto
kabilang na ang kumpanya ng inyong asawa o dating asawa. Ngunit lahat sila ay nabigo. Sinabi ni Doña Isabel na kung hindi ito magagawa ng tunay na eksperto, mas mabuti pang sunugin na lang ang mga ito kaysa hayaang masira sa kamay ng mga mapagkunwari. Tumingin si Attorney Valdez sa mga mata ni Marina. Tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Balita namin ay pinalayas kayo ni Mr. Ricardo at kinuha niya ang lahat ng inyong mga gawa. Narito ako para mag-alok ng isang pagkakataon. Tulungan niyo kaming iligtas ang koleksyon ng mga aransilyo at ibibigay namin sa inyo ang lahat ng suportang legal at pinansyal na kailangan nyo para mabawi ang lahat ng ninakaw sa inyo. Hindi lang pera ang pinag-uusapan dito, Miss Marina. Pinag-uusapan natin dito ang hustisya. Napahawak si Marina sa suot niyang lumang krus sa leeg. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dalangin? Ang pagkakataong ipakita sa mundo at kay Ricardo na ang isang anino ay may kakayahang lumikha ng sarili niyang liwanag. Ngunit bago pa man makasagot si Marina, isang pamilyar na tunog ng marahas na pagpreno ng sasakyan ang narinig nila. Isang pulang sports car ang huminto sa likod ng sasakyan ng abogado. Lumabas mula rito si Bianca, suot ang kanyang nagtataasang heels at isang ngiting puno ng lason. Well, narito ka lang pala, Marina. Maarte niyang boses na umalingaw-ngaw sa tahimik na eskinita. Akala ko ba ay sa ilalim ng tulay ka na matutulog? At sino itong kasama mo? Isang matandang abogado para sa iyong munting problema sa alimony. Huwag ka nang mag-abala dahil wala kang makukuha kahit isang sentimo mula kay Ricardo. Hindi pinansin ni Marina ang mga pangiinsulto ni Bianca. Sa halip, tumingin siya kay Attorney Valdez at pagkatapos ay kay Lolo Mateo. Isang matalim at malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang pagkatao. Attorney, wika ni Marina, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno ng awtoridad. Tinatanggap ko ang inyong alok, ngunit sa isang kondisyon. Ano yon, Miss Marina? Tanong ng abogado, habang si Bianca ay tila na paatras dahil sa biglang pagbabago ng aura ng babaeng dati ay inaapi-api lamang niya. Tiningnan ni Marina si Bianca mula ulo hanggang paa, isang tingin na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang basag na piraso ng seramika na wala ng halaga. Gusto kong ang unang proyektong gagawin ko para sa mga aransilyo ay ang proyektong kinuha ni Ricardo mula sa akin. At gusto ko, sa araw ng paglulunsad nito, ay doon niyo i-anunsyo kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng selyo na nagbibigay buhay sa bawat obra sa bansang ito. Tumawa si Attorney Valdez ng may paghanga. Isang matalinong hakbang, Miss Marina. Consider it done. Naiwang nakanganga si Bianca sa gilid ng kalsada, habang si Marina ay dahan-dahang tumalikod at pumasok muli sa talyer ni Lolo Mateo. Sa bawat hakbang niya, tila ba ang bigat ng 10 taon ay unti-unting nawawala. Ngunit ang hindi alam ni Marina, si Bianca ay may hawak ding isang lihim na maaring sumira sa lahat ng kanyang plano. Habang paalis ang sasakyan ni Attorney Valdez, kinuha ni Bianca ang kanyang cellphone at may tinawagan. Ricardo, kailangan nating kumilos. May nakahanap na kay Marina at mukhang hindi ito ang mga taong inaasahan nating makikialam. Ano ang lihim na hawak ni Bianca? At sapat na ba ang suporta ng mga aransilyo para maprotektahan si Marina sa gagawing ganti ng pamilya ni Ricardo? Bakit hindi ito sumusunod sa gusto ko? Sabi niyo ay, madali lang ang lahat ng ito. Isang simpleng pagdidikit lang ng mga bahagi. Bakit tila lalong nasisira ang mukha ng estatwa? Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa loob ng napakalamig at high-tech na laboratorio ng kumpanya ni Ricardo. Hawak niya ang isang mamahaling kemikal na pampakintab. Ngunit sa halip na kuminang ang mukha ng Madonna of the South, ang obra maestrang kinuha nila mula kay Marina ay nagsimulang magkaroon ng maitim na mantsa. Ang pintura ay unti-unting nagbitak-bitak, tila mga tuyong dahon na nalalagas mula sa isang namamatay na puno
sa gitna ng tag-init. Pumasok si Ricardo. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at puyat. Ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang gusot na, malayo sa imahe ng isang matagumpay na CEO na ipinaparating niya sa mga pahayagan. Tumingin siya sa estatwa at naramdaman niya ang isang malamig na kaba na gumagapang sa kanyang batok. "Bianca, anong ginawa mo?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay pigilang galit. Sa susunod na linggo na ang inspeksyon ng National Commission for Culture and the Arts. Kapag nakita nilang nasisira ang estatwang ito, hindi lang tayo mawawalan ng kontrata. Maaari pa tayong makulong dahil sa pagsira sa isang pambansang yaman. "Huwag mo akong sisihin, Ricardo," sigaw ni Bianca habang marahas na ibinabagsak ang hawak niyang brush sa mesa. Lumikha ito ng isang tuyot na tunog na tila ba isang babala. "Sabi mo ay ibinigay na sa akin ang lahat ng dokumento at formula ni Marina. Sinunod ko ang bawat hakbang, pero bakit ganito? Baka naman sadyang nilagyan ng lason ni Marina ang mga gamit na ito bago siya umalis." Napahawak si Ricardo sa kanyang sentido. Alam niya ang katotohanan, ngunit ayaw niyang aminin ito kahit sa sarili niya. Ang bawat formula ni Marina ay hindi lamang nakasulat sa papel. Ito ay may kasamang kaluluwa at tamang tiyempo na tanging ang kanyang mga kamay lamang ang nakakaalam. Ang bawat hagod ng brush ni Marina ay may kasamang panalangin at pag-ibig sa sining. Isang bagay na wala kay Bianca, na ang tanging habol ay ang katanyagan at ang perang dala nito. "Ayusin mo yan, Bianca. Gawin mo ang lahat." Utos ni Ricardo habang papunta sa kanyang mesa. Binuksan niya ang isang drawer at nakita ang isang maliit na piraso ng papel na naiwan ni Marina. Isa itong simpleng paalala. "Ricardo, huwag mong kakalimutang panatilihin ang temperatura sa 22 antas para hindi magbitak ang barnis." Naramdaman ni Ricardo ang isang maliit na kirot sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong iwinaksi. Wala siyang silbi, isang hamak na paalala lang ito. Saulo niya sa kanyang isipan. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na hindi niya kailangan ang babaeng itinapon niya sa kalsada. Ngunit ang katahimikan sa loob ng laboratorio ay muling nabasag nang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang bawat ring ay tila isang tibok ng pusong mabilis at puno ng kaba. "Sir, may sulat po tayong natanggap mula sa isang law firm," wika ng kanyang sekretarya mula sa kabilang linya. "Isang cease and desist order po para sa proyektong Madonna of the South. Sinasabi po rito na ang lahat ng teknolohiyang ginagamit natin sa restorasyon ay pagmamay-ari ng isang individual na hindi nakapangalan sa inyo o sa kumpanya." Nabitiwan ni Ricardo ang hawak niyang panulat. Ang tunog nito sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. "Ano? Imposible. Lahat ng patents ay nakapangalan sa kumpanya." "Iyon din po ang akala natin, sir. Pero ayon sa dokumento, ang patents ay pansamantala lamang na ipinahiram sa kumpanya sa ilalim ng isang living trust na nag-expire na noong araw na pinalayas niyo si Miss Marina." Napatingin si Ricardo kay Bianca na ngayon ay tila nawalan na rin ng kulay sa muka. Ang lahat ng kanilang pagpapanggap, ang lahat ng kanilang marangyang plano para sa IPO ng kumpanya ay tila isang bahay na gawa sa baraha na dahan-dahang ginigiba ng hangin. "Ricardo, anong gagawin natin?" Umiiyak na tanong ni Bianca. Ang kanyang mga luha ay tila isang sandata para muling manipulahin ang lalaki. "Hindi tayo pwedeng bumagsak. Paano na ang anak natin? Paano na ang kasal natin?" Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Sa malayo, nakikita niya ang lungsod na unti-unting nagliliwanag sa gabi. At sa isang madilim na sulok ng lungsod na yon, alam niyang nandoon si Marina, ang babaeng inakala niyang wala ng boses. Ngunit ngayon ay gumagawa ng isang ingay na yayanig sa kanyang buong imperyo. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang tensyon. Pumasok ang head security ng gusali. Ang mukha ay puno ng pag-aalala.
Sir, may mga pulis po sa baba. May dala silang court order para i-sequester ang lahat ng kagamitan sa laboratoryong ito dahil sa paratang ng pagnanakaw ng intellectual property. Ang balitang ito ay parang isang malakas na sampal na nagpagising kay Ricardo sa katotohanan na hindi lang pala ang proyekto ang kukunin ni Marina. Sisiguraduhin niyang walang maiiwan kahit isang piraso ng dangal sa lalaking tumalikod sa kanya. Marina, bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na para sambitlin. Sa labas ng gusali, sa loob ng isang madilim na sasakyan, nakatingin si Marina sa itaas na palapag kung nasaan ang laboratorio. Nakita niya ang mga asul at pulang ilaw ng mga pulis na nagliliwanag sa paligid ng gusali. Sa kanyang tabi, tahimik na nakaupo si Attorney Valdez. Ito pa lang ang simula, Marina, wika ng abogado. Alam ko, sagot ni Marina, ang kanyang boses ay kasing lamig ng gabi. Gusto kong makita nila kung paano uunti-unting naglalaho ang lahat ng bagay na itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang tila humahapdi. Hindi dahil sa mahal pa niya si Ricardo, kundi dahil sa sakit na ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring pumatay sa kanyang pangarap. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa niya ito at ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Huwag kang masyadong magsaya, Marina. Hindi mo alam kung anong dinala mo palabas ng mansyong ito. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? At ano ang tinutukoy nitong bagay na dala ni Marina na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang paghihiganti? Walang utang na loob. Pagkatapos ka naming pulutin sa kalsada at bigyan ng marangal na pangalan, ganito ang igaganti mo sa amin. Sinisira mo ang buhay ng anak ko. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na palakol na nagpabagsak sa katahimikan sa loob ng talyer ni Lolo Mateo. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang kanyang mamahaling lino na terno at bitbit ang isang designer bag na tila ba isang sandata. Pinagtitinginan niya ang mga gamit sa paligid ng may matinding pandidiri. Tila ba ang bawat butil ng alikabok sa talyer ay isang uri ng nakakahawang sakit. Nanatiling nakaupo si Marina sa kanyang maliit na silya. Hawak ang isang maliit na pait at isang kahoy na anghel na kanyang nililinis. Hindi niya iniangat ang kanyang tingin. Sa halip, mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang bawat ukit ng kahoy. Tila ba ang bawat galaw ng kanyang kamay ay isang panalangin para sa kanyang sariling kapayapaan. Marina, kinakausap kita. Sigaw muli ng matanda. Habang marahas na ibinabagsak ang kanyang paypay sa mesa, lumikha ito ng isang tuyot na tunog na tila ba isang pagputok ng galit. Dahil sa lintik na demanda mo, hindi makalabas ng bahay si Ricardo. Ang mga pulis ay pabalik-balik sa kumpanya at ang mga investors ay isa-isang bumibitiw. Ano ba ang gusto mo? Pera? Sabihin mo lang at susulatan kita ng tseke. Huwag mo lang kaming ipahiya ng ganito. Dahan-dahang ibinaba ni Marina ang kanyang gamit. Ang katahimikan niya ay tila isang pader na hindi matibag-tibag ng kahit anong sigaw. Tumingin siya sa kanyang dating biyenan, ang babaeng 10 taon niyang pinagsilbihan nang higit pa sa isang katulong ang babaeng hiningan niya ng kalinga, ngunit tanging pang-aapi ang ibinigay sa kanya. Doña Consolacion, simula ni Marina. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hamog sa madaling araw. Nakalimutan niyo na yata. Hindi ako ang sumisira sa buhay ni Ricardo. Siya ang sumira sa sarili niyang buhay nang piliin niyang magnakaw ng hindi sa kanya. At tungkol naman sa utang na loob. Tumayo si Marina at lumapit sa matanda. Kahit mas maliit siya, tila ba ang kanyang anino ay mas malaki at mas makapangyarihan sa sandaling iyon. 10 taon akong gumigising ng 4:00 ng madaling araw para ihanda ang inyong mga kailangan.
10 taon akong tumatanggap ng bawat sampal at mura niyo ng hindi kumikibo dahil inisip ko na bahagi iyon ng pagiging asawa. 10 taon kong ibinigay ang aking talino at galing para payamanin ang kumpanya niyo habang ako ay nananatiling walang pangalan sa likod ng mga dokumento. Huminga ng malalim si Marina, nararamdaman ang bigat ng bawat taon na lumipas. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay matagal ko nang nabayaran ng aking dugo, pawis, at mga luhang inilihim ko sa inyo. Kung tutuusin, kayo ang may malaking utang sa akin. Isang utang na hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng tseke. Namula sa galit si Doña Consolacion. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin si Marina. Isang kilos na nakasanayan na niyang gawin sa loob ng maraming taon. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na nasalo ni Marina ang kanyang braso. Mahigpit ang pagkakahawak ni Marina, hindi para saktan ang matanda, kundi para ipakita na ang panahon ng kanyang pagiging biktima ay tapos na. Huwag niyo nang susubukan muli iyan, bulong ni Marina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim dahil sa susunod na itaas niyo ang kamay niyo sa akin, hindi lang kumpanya ang mawawala sa inyo. Sisiguraduhin kong pati ang marangyang bahay na tinitirhan niyo ay mababawi ko dahil alam nating dalawa kung kaninong pera ang tunay na bumili sa lupang kinatatayuan niyon. Binitiwan ni Marina ang braso ng matanda na tila ba ito ay isang dumi. Napaatras si Doña Consolacion. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Marina hindi bilang isang sunod-sunurang manugang, kundi bilang isang babaeng may kapangyarihang wasakin ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Magsisisi ka, Marina. Isusumpa mo ang araw na kinalaban mo kami. Huling sigaw ng matanda bago nagmamadaling lumabas ng talyer. Ang tunog ng kanyang mga heels sa sahig ay tila ba isang desperadong takbo palayo sa katotohanang kinatatakutan niya. Naiwan si Marina na mag-isa, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang kanyang sarili. Ang bawat salita na binitawan niya ay tila ba isang pagpapakawala sa isang ibon na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Tama na, Marina. Tama na. Bulong niya sa sarili habang pilit na pinapakalma ang kanyang kalooban. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, lumabas si Lolo Mateo mula sa likuran. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga, ngunit may halong lungkot. Ipinagmamalaki kita, Apo. Ngunit mag-iingat ka. Ang mga taong nasugatan sa kanilang kapalaluan ay mas mapanganib kaysa sa mga hayop na nagugutom. Tumango si Marina. Alam niyang hindi titigil ang mga aransyilyo. Hindi. Ang mga pamilya ni Ricardo sa isang pagkatalo lang. Lalo na't nakuha na ni Bianca ang mensahe tungkol sa bagay na dala ni Marina. Kinuha ni Marina ang kanyang bag at hinalungkat ang mga gamit niya. Doon, sa isang maliit na bulsa, nakita niya ang isang lumang memory drive na hindi niya sinasadyang nadala noong gabing pinalayas siya. Ito ang drive na naglalaman ng lahat ng mga transaksyon ni Ricardo sa mga black market ng mga antigong kagamitan. Isang sikreto na maaaring magpadala sa buong pamilya ni Ricardo sa likod ng mga rehas habang buhay. Isang matinding dilema ang sumagi sa isip ni Marina. Gagamitin ba niya ito para sa huling pagtutuos o itatago niya ito para sa kanyang sariling kaligtasan? Bago pa man siya makapagdesisyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Attorney Valdez. Miss Marina, kailangan nating magkita ngayon din. May nalaman kaming hindi maganda tungkol sa nakaraan ng iyong ama at sa kumpanya ni Ricardo. Mukhang hindi lang pala pag-ibig ang dahilan kung bakit ka kinuha ni Ricardo noon. Anong sikreto ang itinatago ng nakaraan ni Marina? At paano nito babaguhin ang kanyang pananaw sa lalaking minahal niya ng 10 taon? Hindi ka pinulot ni Ricardo dahil sa awa, Marina. Pinulot ka niya dahil ikaw ang huling susi sa kayamanang kailanman ay hindi naging kanya.
Ang tinig ni Attorney Valdez ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong silid ng opisina ng mga aransilyo. Nakaupo si Marina sa isang malambot na velvet na upuan, ngunit sa sandaling iyon, tila ba ang sahig sa ilalim niya ay uunti-unting naglalaho. Hawak niya ang isang lumang dokumento na may lagda ng kanyang yumaong ama, isang kasunduan na matagal nang ibinaon sa limot. "Anong ibig niyong sabihin, attorney?" tanong ni Marina. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Sabi ni Ricardo, "Iligtas niya ako mula sa kahirapan noong mamatay ang mga magulang ko." Sabi niya, "Wala silang iniwang anuman, kundi mga utang." Umiling ang abogado at inilapag ang isa pang papel sa mesa. "Iyan ang malaking kasinungalingan na pinaniwalaan mo sa loob ng 10 taon. Ang totoo, ang kumpanya ni Ricardo ay itinayo gamit ang mga naipong pondo at mga lupain ng iyong ama. Ang patents na hawak mo ngayon, iyan ang dahilan kung bakit kailangan niyang pakasalan ka. Sa ilalim ng batas noong panahong iyon, tanging ang asawa mo ang may karapatang humawak sa iyong mga ari-arian dahil ikaw ay itinuturing na ulila at walang ibang kamag-anak. Pinakasalan ka niya hindi dahil sa pag-ibig, kundi para maging legal ang kanyang pagnanakaw." Naramdaman ni Marina ang isang kakaibang panlalamig na gumagapang sa kanyang dibdib. 10 taon. Isang dekada siyang naniwala na siya ang may malaking utang na loob sa pamilya ni Ricardo. 10 taon siyang nagpaalila at nagpasakop dahil sa maling paniniwala na siya ay walang halaga kung wala ang lalaking iyon. Ngunit ang totoo, siya ang nagmamay-ari ng bawat pader, bawat gamit, at bawat sentimong ipinagyayabang ni Ricardo sa mundo. Ito ba ang dahilan kung bakit pilit nila akong pinalalayas nang walang kahit ano? Para tuluyan nang mawala ang koneksyon ko sa kumpanya? Tanong ni Marina. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mag-alab sa isang bagong uri ng galit. "Eksakto," sagot ni Attorney Valdez. Pero nagkamali sila. Dahil sa pagpirma ni Ricardo ng mga bagong kontrata sa ilalim ng pangalan ni Bianca, nilabag niya ang living trust na iniwan ng iyong ama. Ngayon, Marina, may karapatan ka hindi lamang para bawiin ang iyong mga gawa, kundi pati na ang buong kumpanya na itinayo sa ibabaw ng iyong mana. Dahan-dahang tumayo si Marina. Ang kanyang dating pagkatao, ang mahinhin at kamatsili na asawa, ay tila ba isang luma at kupas na damit na kanyang hinubad. Tumingin siya sa malaking salamin sa opisina. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang basang-basang Marina na pinalayas sa ulan. Ito ay isang babaeng handang bawiin ang korona na matagal nang ipinagkait sa kanya. "Attorney, kailan ang susunod na malaking pagtitipon ng mga kolektor at negosyante sa lungsod?" tanong ni Marina. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. "Sa susunod na 2 araw, Marina, ang Gala de Herencia. Nandoon ang lahat ng malalaking pangalan, kabilang na sina Ricardo at Bianca, para ilunsad ang kanilang bagong proyekto." "Mabuti," wika ni Marina, habang hinahaplos ang gintong selyo ng pantas ng sining sa kanyang bulsa. "Gusto kong magpakita sa gabing iyon, pero hindi bilang si Marina na asawa ni Ricardo. Gusto kong makilala nila ang tunay na tagapagmana ng pamilya." Lumipas ang 2 araw na puno ng paghahanda. Sa tulong ni Doña Isabel Arancillo, sumailalim si Marina sa isang pagbabago na tila ba isang pagpapanumbalik ng isang obra maestra. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod ay hinayaang dumaloy sa kanyang balikat na parang seda. Isang katutubong bestido na gawa sa pinakamahal na pinya ang ibinalot sa kanyang katawan. Binurdahan ng mga gintong sinulid na sumisimbolo sa kanyang pinagmulan. Sa gabi ng Gala de Herencia, ang Marangyang Hotel ay punong-puno ng mga kumikinang na chandelier at amoy ng mga mamahaling alak. Naroon sina Ricardo at Bianca. Suot ang kanilang pinakamagarang damit, tumatanggap ng mga papuri mula sa mga panauhin. "Ang galing mo talaga, Ricardo. Ang Madonna of the South
ay isang himala. Wika ng isang senador habang tinitingnan ang isang replika ng estatwa sa entablado. Salamat po, Senador. Lahat ng ito ay dahil sa galing ng aking bagong creative director at mapapangasawa, si Bianca. Sagot ni Ricardo ng may kayabangan, habang si Bianca ay tila isang reynang nakahilig sa kanyang braso. Ngunit ang tawanan at kwentuhan ay biglang naputol nang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Ang bawat hakbang sa marmol na sahig ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila ba isang babala. Pumasok si Marina, kasama si Attorney Valdez at si Doña Isabel Arancillo sa kanyang magkabilang panig. Ang lahat ng mata ay napabaling sa kanya. Hindi siya agad nakilala ng marami dahil sa kanyang kakaibang ningning at kapangyarihang dala. Ngunit para kay Ricardo, ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nanginig sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Marina, bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila naubusan ng hangin. Lumakad si Marina patungo sa gitna ng silid, direkta sa harap ni na Ricardo at Bianca. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Tumingin si Marina kay Bianca, na ngayon ay tila nanliliit sa kanyang kinatatayuan sa harap ng tunay na kagandahan ni Marina. Magandang gabi, Ricardo. Wika ni Marina. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Narinig ko na ipinagdiriwang niyo ang isang tagumpay na hindi inyo. Narito ako para bawiin ang bawat salita, bawat sentimo, at bawat dangal na ninakaw niyo sa aking pamilya. Isang bulong-bulungan ang sumiklab sa paligid. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash, kumukuha ng bawat detalye ng tensyon sa pagitan ng dating mag-asawa. Anong karapatan mong gumawa ng eksena rito? Sigaw ni Bianca, sinusubukang bawiin ang kanyang tapang. Isa ka lang namang basura na itinapon namin. Ngumiti si Marina, isang nangiting puno ng pait at tagumpay. Ako ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng damit na suot mo ngayon, Bianca. At si Ricardo? Alam nating dalawa na ang kumpanyang kinatatayuan mo ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap ng aking ama na nilapastangan niyo. Inilabas ni Marina ang gintong selyo at itinaas ito sa harap ng lahat. Ang bawat kolektor sa silid ay napasinghap. Mula sa gabing ito, deklarasyon ni Marina, ang bawat proyektong hawak ni Ricardo ay opisyal na ipapatigil sa ilalim ng batas. At ikaw, Ricardo, maghanda ka. Dahil sisiguraduhin kong ang bawat kasinungalingang ginawa mo ay magiging rehas na kukulong sa iyo habang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki mula sa dilim ang dahan-dahang lumapit kay Marina. Hindi ito si Attorney Valdez, kundi isang pamilyar na mukha mula sa kanyang kabataan na matagal na niyang hindi nakita. Handa na ang lahat, Marina, bulong ng lalaki. Sino ang misteryosong lalaking ito? At anong huling alas ang ilalabas ni Marina para tuluyang pabagsakin ang imperyo ni Ricardo? Sinungaling ka, Marina. Isang baliw na babae na hindi matanggap ang katotohanang pinalayas ka na sa buhay ko. Ang boses ni Ricardo ay pumutok sa gitna ng marangyang ballroom, tila isang kulog na nagpatahimik sa bawat bulong ng mga panauhin. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng tensyon. Sa kanyang tabi, si Bianca ay pilit na kumakapit sa braso ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Isang desperadong pagtatangka na magmukhang biktima sa harap ng mapanghusgang mga mata ng mataas na lipunan. Security! Palabasin ang babaeng ito. Hindi niyo ba nakikita? Ginugulo niya ang selebrasyong ito dahil sa sobrang selos. Sigaw muli ni Ricardo habang itinuturo si Marina. Ngunit walang gumalaw sa mga security guard. Sa halip, nanatili silang nakatayo sa gilid. Ang kanilang mga paningin ay nakatuon kay Doña Isabel Arancillo, na ngayon ay dahan-dahang humakbang pasulong.
Ang bawat tunog ng pagtama ng baston ng matandang ginang sa marmol na sahig ay tila isang hatol na nagpapatahimik sa bawat pag-aalinlangan. Walang sino mang maglalabas sa aking panauhin. Ricardo, wika ni Doña Isabel, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit puno ng kapangyarihan. Ang babaeng tinatawag mong baliw ay ang nag-iisang eksperto na kinikilala ng aking pamilya. At kung sinasabi mong sinungaling siya, marahil ay dapat nating tanungin ang mga dokumentong ito na dinala ni Attorney Valdez. Sa gitna ng tensyon, ang misteryosong lalaking lumapit kay Marina ay dahan-dahang humarap. Siya si Gabriel Briel, ang kababata ni Marina, na ang pamilya ay nawalan din ng lahat dahil sa mga madidilim na transaksyon ng mga magulang ni Ricardo sa nakaraan. Ang kanyang presensya ay tila isang baluti na pumoprotekta kay Marina mula sa mga lason na salita ng kanyang dating asawa. Ricardo, nakalimutan mo na yata. Simula ni Marina, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Tila isang talim ng yelo na humihiwa sa hangin. Ang bawat piraso ng sining sa laboratorio mo ay may marka ng aking pagkatao. Ang bawat formula na ginagamit mo ay nakatatak sa aking isipan. At ang selyong hawak ko, iyan ang katibayan na kahit kailan, hindi mo naging pag-aari ang talinong ipinagyayabang mo. Lumingon si Marina sa mga panauhin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ang Madonna of the South na nakikita niyo rito ay isang pambansang yaman. Ngunit sa ilalim ng pamamahala ni Ricardo at Bianca, ito ay unti-unting nasisira dahil sa kanilang kawalan ng dunong. Gusto niyo bang maging saksi sa unti-unting pagguho ng kasaysayan sa kamay ng mga mapagkunwari? Isang malakas na bulong-bulungan ang sumiklab sa ballroom. Ang mga investors na kanina ay nakapaligid kay Ricardo ay nagsimulang lumayo. Tila ba ang lalaki ay isang barkong nagsisimulang lumubog sa gitna ng dagat. Hindi totoo yan. Mahal kita, Ricardo. Alam mo kung gaano ako naghirap para sa proyektong ito. Hagulhol ni Bianca, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang naniniwala sa kanyang mga luha. Lumapit si Marina kay Ricardo, sapat na malapit para maramdaman ng lalaki ang bansa ng kanyang pabango. Ang amoy ng sampagita na dati ay gustong-gusto nito, ngunit ngayon ay tila ba amoy ng isang sumpa. Alam mo, Ricardo, bulong ni Marina, na sapat na para marinig lamang ng lalaki. Hindi ko lang binuo ang kumpanya mo. Itinago ko rin ang lahat ng dumi mo sa ilalim ng mga dokumentong pinirmahan ko. Ngayon, hayaan nating ang batas ang magbunyag kung gaano kadumi ang pondong ginamit mo para sa kasal niyo ni Bianca. Ang mukha ni Ricardo ay nawalan ng kulay. Naalala niya ang memory drive. Naalala niya ang bawat iligal na transaksyon na inakala niyang nabaon na sa limot. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang baso ng mamahaling alak na hawak niya ay nahulog sa sahig. Lumikha ng isang tunog ng pagkabasag na tila huling hinihininga ng kanyang kapangyarihan. Marina, huwag nating gawin ito rito. Pag-usapan natin ito ng pribado. Pagsusumamo ni Ricardo, ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang desperadong takot. Huli na, Ricardo? Sagot ni Marina habang dahan-dahang tumatalikod. Ang pribadong usapan ay natapos na noong gabing itinapon mo ako sa ulan. Sa pag-alis ni Marina sa ballroom kasama sina Gabriel at Attorney Valdez, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ngunit sa kanyang likuran, nakita niya ang isang anino sa itaas na balkonahe ng hotel, isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero, nakatingin sa kanya nang may isang matalim na paningin. Hindi ito si Ricardo, hindi ito si Bianca. Sino ang taong ito na tila ba kanina pa nagmamasid sa bawat galaw ni Marina? Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Marina. Huwag kang matakot, Marina. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Napatingin si Marina sa kanyang kababata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang mangiting puno ng pag-asa. Ngunit ang mensaheng natanggap niya kanina
ay muling pumasok sa kanyang isipan. Huwag kang masyadong magsaya, Marina. Hindi mo alam kung anong dinala mo palabas ng mansyong ito. Sa loob ng kanyang maliit na bag, nadama ni Marina ang isang matigas na bagay na hindi niya napansin noon. Dahan-dahan niyang inilabas ito habang nasa loob ng sasakyan. Ito ay isang luma at kalawanging susi na may nakasabit na maliit na tag na may nakasulat na pangalan, Amelia. Ang pangalan ng kanyang ina na matagal nang pumanaw. Bakit nasa kanya ang susing ito? At anong pinto ang binubuksan nito sa loob ng mansyon ni Ricardo na kailanman ay hindi niya napasok? Gabriel, may kailangan tayong balikan sa mansyon, bulong ni Marina. Ang kanyang boses ay puno ng bagong misteryo. May isang katotohanang nakabaon sa loob ng pader na yon na mas malaki pa sa kumpanya ni Ricardo. Ang gabi ay hindi pa tapos at ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang mabuo sa gitna ng katahimikan. Huwag mong isiping ligtas ka na, Ricardo. Ang bawat sentimong ninakaw mo sa akin ay may katumbas na sumpa na unti-unting lalamon sa inyong lahat. Ang tinig ni Marina ay tila isang malamig na bulong na nananatili sa pandinig ni Ricardo. Kahit na wala na ang babae sa kanyang harap. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng kanyang magulong opisina. Ang bawat hininga niya ay puno ng puot at takot. Ang marangyang silid na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila ba nagiging isang hawla na unti-unting sumisikip. Ano ba, Ricardo? Huwag kang ngang tulala riyan. Singal ni Bianca habang marahas na inihahagis ang kanyang mamahaling designer bag sa sofa. Ang tunog ng pagtama ng bag sa balat ng upuan ay tila ba isang hudyat ng panibagong gulo. Kailangan nating gumawa ng paraan. Ang mga investors ay naglalabasan na at ang nanay mo ay kulang na lang ay isumpa ako dahil sa nangyari sa gala. Tumingin si Ricardo kay Bianca. Sa unang pagkakataon, hindi na kagandahan ang nakikita niya sa babaeng ito, kundi isang mapanganib na linta na sumisip-sip sa natitira niyang lakas. Ano ang gusto mong gawin ko, Bianca? Si Marina ang may hawak ng lahat ng alas. Siya ang nagmamay-ari ng mga patents. At ngayon, pati ang mga ari-arian ko ay nanganganib. Ngumiti si Bianca. Isang ngiting tila lason na dahan-dahang kumakalat. May paraan pa, Ricardo. Kung hindi natin makuha ang kumpanya ng legal, kukunin natin ang mga bagay na maaari nating ibenta ng mabilis. Ang mga alahas ng nanay mo, ang mga antigong koleksyon na hindi pa naisesekwester ng mga pulis. Kailangan nating kumuha ng pondo para makaalis sa bansang ito bago tayo tuluyang mabulok sa kulungan. Hindi alam ng dalawa. Sa kabilang panig ng pinto, nakatayo si Doña Consolacion. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa pinto. Narinig niya ang lahat. Narinig niya kung paano siya balak pagnakawan ng babaeng pinili ng kanyang anak kapalit ng isang tapat na manugang na tulad ni Marina. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng pagsisisi, isang hapdi na mas matindi pa sa kahit anong sampal. Dahan-dahang lumakad paalis ang matanda. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghila sa mabigat na kadena ng kanyang mga pagkakamali. Pumunta siya sa kanyang silid at doon, sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang bakanting lalagyan ng alahas. Nawawala na ang kanyang paboritong kwintas na gawa sa mga perlas at diamante. Bianca, bulong ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay puno ng pait. Tampalasan ka. Samantala, sa isang maliit at tahimik na silid sa bahay ni Gabriel, maingat na pinagmamasdan ni Marina ang kalawanging susi na may pangalang Amelia. Ang liwanag ng isang maliit na lampara ay nagbibigay ng kakaibang anino sa bawat ukit nito. Marina, sigurado ka ba rito? Tanong ni Gabriel, habang naglalapag ng isang tasa ng mainit na tsaa sa mesa. Ang tunog ng paglapag ng tasa ay tila ba isang pagpukaw sa malalim na pag-iisip ni Marina. Ito ang susi sa lihim na pintuan sa basement ng mansyon, Gabriel, sagot ni Marina.
Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Sabi ni Papa noong bata pa ako, may isang lugar sa bahay na yon na tanging kami lang ang nakakaalam. Isang silid kung saan itinago ang mga orihinal na titulo at ang tunay na testamento ng lolo ko. Pero mapanganib, Marina, nakabantay ang mga tauhan ni Ricardo. Paalala ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan kong gawin ito para sa aking ina, para sa katarungan ng aking ama. Paninindigan ni Marina. Hahayaan ko silang mag-away-away sa loob ng bahay na yon habang kinuha ko ang kaisa-isang bagay na tuluyang magpapabagsak sa kanila. Kinabukasan, isang misteryosong sobre ang dumating sa lamesa ni Ricardo. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang selyadong pulang wax ang nakadikit dito. Sa loob, nakita ni Ricardo ang isang dokumento na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ay ang resulta ng isang lihim na DNA test na ipinagawa ni Marina gamit ang isang piraso ng buhok na nakuha niya sa suklay ni Bianca noong huling gabi nila sa mansyon. Binasa ni Ricardo ang bawat salita at ang bawat titik ay tila ba isang kidlat na tumatama sa kanyang buong pagkatao. Ang sanggol na dinadala ni Bianca, ang sanggol na itinuring niyang tagapagmana at dahilan ng kanyang pagtalikod kay Marina, ay hindi sa kanya. Isang malakas na sigaw ng puot ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Binato ni Ricardo ang lahat ng gamit sa kanyang lamesa. Ang tunog ng mga nababasag na kristal at nagliliparang mga papel ay tila ba isang musika ng pagkawasak ng kanyang huling pag-asa. Bianca, sigaw ni Ricardo habang patakbong tinutungo ang silid ng babae. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang dahan-dahang pumasok sa likurang pinto ng mansyon. Hawak ang kalawanging susi at isang maliit na flashlight. Pumasok si Marina sa dilim. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig ay lumikha ng isang mahinang langit-ngit na tila ba bumabati sa kanyang pagbabalik. Nakarating siya sa basement, sa tapat ng isang pader na natatakpan ng isang malaking cabinet. Gamit ang kanyang lakas, itinulak niya ang cabinet at doon ay lumitaw ang isang maliit na butas para sa susi. Isinalpak ni Marina ang susi ni Amelia. Ang tunog ng pag-ikot ng lumang mekanismo sa loob ng pader ay tila ba isang pagbubukas ng mga lihim na matagal nang ibinaon. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, naramdaman niya ang isang malamig na dulo ng baril na nakatutok sa kanyang batok. Sabi ko na nga ba, babalik ka rito para sa huling kayamanan, Marina. Isang boses ang narinig niya mula sa dilim. Hindi ito si Ricardo, hindi rin ito si Bianca. Ito ay ang boses ng isang tao na matagal na niyang pinagkakatiwalaan, ngunit ngayon ay nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Sino ang nagtatraidor kay Marina sa huling sandali? At anong katotohanan ang naghihintay sa loob ng silid na yon na maaaring magpabago sa lahat? Akala mo ba ay ikaw lang ang may alam sa lihim na ito, Marina? Matagal ko nang hinihintay ang gabing ito. Ang gabing ibibigay mo sa akin ang susi sa lahat ng yaman ng mga aransyilyo. Ang boses na yon ay hindi kay Ricardo, hindi rin yon kay Bianca. Ito ay ang boses ni Mang Domeng, ang matandang driver na itinuring ni Marina na pangalawang ama sa loob ng 10 taon. Ang taong palaging naghahatid sa kanya sa palengke. Ang taong binibigyan niya ng gamot para sa kanyang may sakit na asawa. At ang tanging tao na pinagkatiwalaan niyang kumuha ng DNA sample ni Bianca. Nanigas ang buong katawan ni Marina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila ba isang malakas na tambol na nagbababala sa kanyang nalalapit na katapusan. Ang malamig na dulo ng bakal ay dahan-dahang humahalik sa kanyang batok. Isang haplos na puno ng kamatayan at kataksilan. Mang Domeng, bakit? Bulong ni Marina. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Tinulungan ko ang pamilya niyo. Itinuring ko kayong higit pa sa isang empleyado.
Patawad, Marina. Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagsisisi. Ngunit ang pera ay mas matimbang kaysa sa utang na loob. Ang lalaking nakita mo sa gala, ang taong matagal nang gustong makuha ang mga titulo ng iyong ama, siya ang nagbayad sa akin. Isuko mo na ang susi at baka hayaan ko pa kayong mabuhay ni Ricardo habang nagaganap ang tensyon sa basement. Sa itaas na palapag ng mansyon ay tila isang impyerno ang nagbubukas. Hayop ka, Bianca! Niloko mo ako! Ang sigaw ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang pasilyo. Binato niya ang resulta ng DNA test sa mukha ni Bianca. Ang mga papel ay dahan-dahang lumipad sa hangin, tila ba mga puting bandila ng isang natalong hukbo. Sasabihin mong buntis ka para lang makuha ang pera ko? At ang mga alahas ni Mama, nasaan ang mga yon? Si Bianca, na ngayon ay wala ng suot na maskara ng katapatan, ay tumawa ng malakas. Isang tawa na puno ng pait at kawalang hiyaan. Bakit, Ricardo? Akala mo ba ay ikaw lang ang pwedeng manloko? Minahal mo lang ako dahil akala mo ay mas bata at mas masunurin ako kaysa kay Marina. Pero ang totoo, ginamit lang kita para makaalis sa putik na pinanggalingan ko. At ang alahas ng nanay mo, matagal ko na iyong naisanla. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Bianca mula kay Doña Consolacion na kanina pa nakatayo sa pintuan. Ang tunog ng sampal ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang pagkukunwari. Lumayas ka sa bahay na ito! Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at kahihiyan. Huwag kang magpapakita sa amin kailanman. Aalis talaga ako, sagot ni Bianca habang pinupunasan ang kanyang labi. Dahil sa mga oras na ito, ang kumpanya niyo ay wala ng halaga. At si Marina, baka hindi na rin siya makakalabas ng buhay sa basement niyo. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Marina, nasaan siya? Bumalik ang eksena sa basement. Si Marina, sa kabila ng takot, ay dahan-dahang nag-ipon ng lakas. Ang kanyang mga kamay, na bihasa sa pagpapanumbalik ng mga marurupok na bagay, ay unti-unting kumilos patungo sa kanyang bag. Doon ay nakatago ang isang maliit na spray ng kemikal na ginagamit niya sa paglilinis ng mga antigong tanso, isang kemikal na nakakasilaw kapag tumama sa mga mata. Ibigay mo na ang susi, Marina, pag-ulit ni Mang Dumeng habang dahan-dahang kinakalabit ang gatilyo. Sa isang iglap, mabilis na lumingon si Marina at inispray ang kemikal sa mukha ng matanda. Isang malakas na sigaw ng sakit ang lumabas mula kay Mang Domeng habang nabibitawan niya ang baril. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa sementong sahig ay tila ba isang hudyat ng kalayaan para kay Marina. Hindi nag-atubili ang babae. Buong lakas niyang itinulak ang lihim na pintuan at pumasok sa loob. Mabilis na isinara ang trangka mula sa loob. Sa katahimikan ng maliit na silid, ang tanging maririnig ay ang kanyang mabilis na paghinga at ang tunog ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Binuksan ni Marina ang kanyang flashlight. Ang liwanag nito ay tumama sa isang luma at maalikabok na cabinet. Doon, nakita niya ang isang makapal na folder na may pangalan ng kanyang ama, Arturo. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa mga pahina nang makita niya ang mga orihinal na dokumento. Ngunit sa pinakailalim ng folder, may nakita siyang isang liham na silyado ng dugo. Binasa niya ang liham at ang bawat salita ay tila ba isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling alaala ng pag-ibig. Ang liham ay naglalaman ng katotohanan. Ang ama ni Ricardo ang nagplano ng aksidente na ikinamatay ng mga magulang ni Marina para lamang makuha ang mga titulo ng lupa. At si Ricardo, alam niya ang lahat ng ito mula pa noong una. Pinakasalan niya si Marina hindi lang para sa kumpanya,
kundi para masiguradong hindi kailanman lalabas ang katotohanan ito. 10 taon, bulong ni Marina. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng pait na hindi kayang burahin ng kahit anong gamot. 10 taon akong natulog sa tabi ng anak ng pumatay sa aking mga magulang. Isang malakas na kalabog sa pintuan ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Marina, buksan mo ito. Patawarin mo ako. Marina. Ang boses ni Ricardo ay puno ng desperasyon mula sa labas. Nakatayo si Marina sa gitna ng silid, hawak ang ebidensyang magpapabagsak sa buong lahi ni Ricardo. Tumingin siya sa pintuan at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha o takot. Ang tanging naroon ay ang isang matalim at malamig na determinasyon. Ito ba ang dulo ng lahat ng aking sakripisyo? Ang malaman na ang bawat yakap at halik na ibinigay ko ay isang uri ng pagtataksil sa aking sariling dugo. Inilagay ni Marina ang mga dokumento sa kanyang bag at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Alam niyang sa labas ay naghihintay ang mga pulis na tinawagan ni Gabriel at naghihintay din ang lalaking itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay ang kanyang pinakamalaking kaaway. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa labas ay tumama sa mukha ni Marina, isang mukha na hindi na kailanman magiging pareho de. Tampaw. Buksan mo ang pintong ito, Marina. Patawarin mo ako. Kailangan kita. Hindi ko gustong mangyari ang lahat ng ito. Maniwala ka sa akin. Ang boses ni Ricardo ay tila isang desperadong kaskas ng kuko sa matigas na kahoy ng pinto, puno ng takot at hungkag na pagsisisi. Sa loob ng madilim at maalikabok na silid, nakatayo si Marina habang yakap ang folder na naglalaman ng katotohanan, ang liham na selyado ng dugo ng kanyang sariling ama. Ang bawat salita sa liham na yon ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa 10 taon ng kanyang buhay na inialay niya sa isang kasinungalingan. Dahan-dahang inabot ni Marina ang trangka. Ang tunog ng pag-ikot ng lumang bakal ay tila ba isang huling hininga ng kanyang pagiging asawa. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang mukha ni Ricardo. Pawisan, gusot ang mamahaling polo, at ang mga mata ay namumula sa pag-iyak na tila ba siya ang biktima sa kwentong ito. Marina, salamat sa Diyos. Ligtas ka, wika ni Ricardo habang akmang hahawakan ang kanyang balikat. Nalaman ko ang tungkol kay Mang Domeng. Ipapakulong ko siya. At si Bianca, pinalayas ko na siya. Tayo na lang uli, Marina. Maayos natin ang kumpanya, pangako. Tumingin si Marina sa mga mata ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Hindi galit ang nakita niya, kundi isang malalim na kawalan, parang isang balon na walang katapusan ang dilim. Inilabas niya ang liham mula sa bag at marahan itong itinaas sa tapat ng mukha ni Ricardo. Kailangan mo ba ako, Ricardo? O kailangan mo ang katahimikan ko? Ang boses ni Marina ay kasing lamig ng sementong sahig ng basement. Alam mo ba kung ano ang hawak ko? Ito ang huling hininga ni Papa bago siya pinatay ng tatay mo. At alam mo ang lahat ng ito, di ba? Pinakasalan mo ako para maging taga-ingat ng iyong mga lihim, hindi bilang asawa. Naniga si Ricardo. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang nanginig at ang mga katagang kanina ay mabilis na lumalabas sa kanyang bibig ay tila ba nabara sa kanyang lalamunan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumatama sa liham, nagpapakita ng mga mantsa ng tuyong dugo na tila ba sumisigaw ng katarungan. Marina, bata pa ako noon. Wala akong magagawa sa desisyon ni Papa. Pilit na paliwanag ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Pero minahal kita. Sa loob ng 10 taon, naging mabuti akong asawa sa iyo. Mabuting asawa? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marina. Ang mabuting asawa ba ay ninanakawan ang kanyang asawa ng dangal at pagkakakilanlan? Ang mabuting asawa ba ay hinahayaan ng kanyang ina
Natratuhin ako na parang basahan habang alam mong ang bawat pader ng mansyong ito ay pag-aari ko. Ricardo, hindi pag-ibig ang ibinigay mo sa akin. Ang ibinigay mo sa akin ay isang magandang bilangguan. Mula sa itaas, narinig ang tunog ng maraming mabibigat na hakbang. Ang mga anino ng mga pulis na kasama ni Gabriel ay dahan-dahang bumaba sa basement. Ang kanilang mga flashlight ay tila mga matatalim na espada ng liwanag na humahati sa kadiliman. Kasunod nila, si Doña Consolacion, na ngayon ay tila isang lantang gulay, nakasandal sa pader habang pinapanood ang pagbagsak ng kanyang anak. Marina, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito. Luhod ni Ricardo sa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa laylayan ng damit ni Marina. Masisira ang pamilya ko. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan namin. Hindi niyo ito pinaghirapan, Ricardo. Ninakaw niyo ito. Sagot ni Marina, habang dahan-dahang binabawi ang kanyang damit mula sa maruruming kamay ng lalaki. At ang katarungan ay hindi isang paghihiganti. Ito ay ang pagbabalik ng mga bagay sa kanilang tunay na nagmamay-ari. Lumapit si Gabriel at inakbayan si Marina, isang kilos ng proteksyon na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Tumingin si Marina kay Ricardo sa huling pagkakataon, hindi bilang asawa, kundi bilang isang saksi sa kanyang sariling pagkawasak. Ang tunog ng paglapat ng mga bakal na posas sa mga pulso ni Ricardo ay tila ba isang musika ng pagtatapos para kay Marina. Ang lalaking itinuring niyang mundo ay dahan-dahang inakay paalis, sumisigaw ng kanyang pangalan, humihingi ng tawad, na wala ng silbi. Naiwan si Marina sa gitna ng basement kasama ang mga dokumentong magpapatunay ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tumingin siya sa itaas, kung saan ang liwanag ng umaga ay nagsisimula nang sumilip sa maliit na bintana ng basement. 10 taon akong nabulag sa dilim ng inyong mga kasinungalingan, bulong ni Marina sa kanyang isipan. Ngunit sa bawat pintong isinarado niyo sa akin, isang bagong langit ang naghihintay na aking liparin. Dahan-dahang lumakad si Marina paakyat, iniwan ng basement na naging saksi sa kanyang huling pagluluksa. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang pamilyar na amoy ang dumampi sa kanyang ilong. Ang amoy ng nasusunog na papel. Mabilis na lumingon si Marina at nakita niya si Doña Consolacion na may hawak na lighter. Pilit na sinusunog ang ilang mga dokumentong naiwan sa lamesa. Isang ngingiti ng baliwang nakapinta sa mukha ng matanda. Kung hindi ito mapupunta sa amin, Marina, walang makakakuha nito, sigaw ng matanda, habang ang apoy ay mabilis na kumakalat sa mga lumang dokumento at sa mga tuyong kahoy sa paligid. Sapat ba ang lakas ni Marina para iligtas ang huling ebidensya ng kanyang pamilya mula sa apoy ng puot ni Doña Consolacion? O tuluyan na bang magiging abo ang katotohanan kasabay ng pagbagsak ng mansyon ng mga Ricardo? Mamatay na tayong lahat dito, Marina. Kung hindi ito mapupunta sa amin, wala ka ring makukuha. Ang sigaw ni Doña Consolacion ay tila isang sumpa na humahalo sa makapal at maitim na usok na nagsisimula ng lumamon sa bodega. Ang apoy ay mabilis na gumagapang sa mga lumang kurtina at mga kahon ng dokumento, tila ba mga dila ng demonyo na nagugutom sa katarungan. Ang init ay nanunuot sa balat ni Marina, habang ang boses ng matanda ay unti-unting nagiging isang baliw na halakhak sa gitna ng naglalagablab na paligid. Lola, lumabas na tayo rito. Masusunog kayo. Sigaw ni Marina habang pilit na inaabot ang folder na nasa paanan ng matanda. Ngunit si Doña Consolacion ay tila nawala na sa katinuan. Marahas niyang itinulak ang isang tumpok ng mga papel patungo sa lumalaking apoy. Lumikha ito ng isang malakas na bugso ng init na nagpatulak kay Marina pabalik. Ang bawat pahina ng kasaysayan ng pamilya ni Marina ay unti-unting nagiging abo. Nagliliparan sa hangin na tila ba mga itim na paru-paro ng kamatayan. Marina, labas na!
babagsak na ang kisame. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan, puno ng desperasyon at takot. Hindi gumalaw si Marina. Nakatingin siya sa folder, ang tanging ebidensya ng pagpapakasakit ng kanyang ama. Sa isang mabilis na kilos, bago pa man tuluyang mabalot ng apoy ang lamesa, sumugod si Marina at mabilis na kinuha ang folder. Naramdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang braso nang dumampi ang isang nagbabagang piraso ng kahoy, ngunit hindi niya ito binitawan. Tara na, Lola. Hawak ni Marina ang braso ni Doña Consolacion. Pilit itong hinahila patungo sa pintuan. Hayaan mo ako. Dito na ako mamamatay sa bahay na itinayo ko. Pagpupumiglas ng matanda, ngunit dahil sa kapal ng usok, unti-unti na rin itong nawawalan ng malay. Binuhat ni Gabriel si Doña Consolacion habang inaalakbayan naman niya si Marina patungo sa labas. Ang bawat hakbang nila sa hagdanan ay tila ba isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang tunog ng pagkabali ng mga suportang kahoy sa itaas ay tila ba huling buntong hininga ng mansyong puno ng kasinungalingan. Paglabas nila sa bakuran, sinalubong sila ng malamig na hangin ng madaling araw at ang nakakasilaw na asul at pulang ilaw ng mga bumbero at pulis. Napaluhod si Marina sa damuhan, yakap ang bahagyang nasunog na folder. Sa kanyang harapan, ang marangyang mansyon ng mga Ricardo ay nilalamon na ng higanting apoy. Ang bawat pader na sumaksi sa kanyang paghihirap ay dahan-dahang gumuguho, nagiging isang tumpok ng uling at abo. Mula sa malayo, nakita ni Marina si Ricardo na isinasakay sa loob ng mobile ng pulis. Nakaposas ang kanyang mga kamay, ang kanyang muka ay puno ng uling at luha habang pinapanood ang paglamon ng apoy sa kanyang huling yaman. Tumingin si Ricardo kay Marina, isang tingin na puno ng pagsisisi, ngunit ibinaling na ni Marina ang kanyang paningin sa langit. Tapos na, Marina. Tapos na ang lahat. Bulong ni Gabriel habang binabalot siya ng isang kumot. Hindi pa, Gabriel. Sagot ni Marina. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kapayapaan. Nagsisimula pa lang ang tunay na pagbangon. Kinabukasan, ang balita tungkol sa sunog at ang pagkakaaresto kay Ricardo ay naging headline sa bawat pahayagan. Ngunit sa isang maliit na kwarto sa ospital, si Bianca ay tahimik na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mukha ay may mga pasa pa rin mula sa huling gulo nila ni Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa kasakiman. Kinuha ni Bianca ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga alahas na ninakaw niya kay Doña Consolacion bago magsimula ang sunog. Akala niya ay nakatakas na siya. Akala niya ay malaya na siyang patungo sa ibang bansa. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kanyang silid, tumambad sa kanya ang dalawang opisyal ng pulis kasama si Attorney Valdez. Miss Bianca, hindi ka pwedeng umalis. May mga bagong ebidensya kaming natanggap tungkol sa iyong pakikipagsabwatan kay Ricardo sa pagnanakaw ng intellectual property. At higit sa lahat, ang pagnanakaw ng mga alahas ng pamilya Ricardo. Malamig na wika ng abogado. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kanyang bag ay nahulog sa sahig. Lumikha ito ng isang tuyot na tunog ng pagbagsak ng mga pangarap na itinayo sa ibabaw ng krimen. Hindi, wala kayong pruweba. Si Marina ang gumawa ng lahat ng ito. Ang pruweba ay nasa loob ng folder na iniligtas ni Marina sa sunog, Bianca. Sagot ni Attorney Valdez. Pati ang mga resibo ng pagsanlamo sa mga alahas ay nahanap na namin. Habang dinadala si Bianca paalis, sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Marina sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Hawak niya ang mga dokumentong napatunayan ng lehitimo. Sa wakas, ang pangalan ng kanyang ama ay malinis na at ang bawat lupain at kumpanyang ninakaw ay opisyal nang naibalik sa kanya. Mapa, hustisya na po, bulong ni Marina habang inilalagay ang isang puting rosas sa ibabaw ng marmol. Isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa likuran.
Nakasuot ito ng itim na belo at mukhang galing sa malayo. Hindi ito si Doña Consolacion. Hindi rin ito isa sa mga kakilala ni Marina. Marina, tawag ng matanda. Ang boses nito ay nanginginig sa matinding emosyon. Salamat at nahanap mo ang folder. May isang bagay pa na hindi nasabi sa'yo ng tatay mo tungkol sa gabing iyon. Napakunot ang noo ni Marina. Sino po sila? Ano pa ang hindi ko alam? Ang matanda ay dahan-dahang nag-alis ng kanyang belo. Nagpapakita ng isang mukhang may malalim na sugat sa gilid ng pisngi. Isang sugat na tila ba galing sa isang apoy. Ako si Amelia, Marina, ang iyong ina na inakala mong namatay na sa sunog. 10 taon na ang nakalilipas. Tumigil ang tibok ng puso ni Marina. Ang mundo ay tila ba muling tumigil sa pag-ikot. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng iniyakan niya sa loob ng 1 dekada, ay buhay? Anak, ang salitang iyon ay tila isang mumunting alon na dahan-dahang humaplos sa puso ni Marina na matagal nang naging bato. Ang babaeng nasa harap niya, si Amelia, ay may mga matang puno ng luha, mga matang katulad ng sa kanya, malungkot, ngunit puno ng lakas. Ang malalim na peklat sa kanyang pisngi ay tila isang mapa ng lahat ng sakit na dinanas nito sa loob ng 10 taon. Hindi maaari. Bulong ni Marina habang umaatras, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Namatay ka na. Nakita ko ang abo. Sinabi nila sa akin na ikaw yon. Umiling si Amelia. Ang bawat galaw niya ay tila nagdadala ng bigat ng 1 dekadang pagtatago. Hindi ako yon, anak. Isa sa mga katulong natin ang nasunog sa loob ng bahay. Tinulungan ako ng iyong ama na makatakas bago pa man tuluyang gumuho ang lahat. Sinabi niya sa akin na magtago, na protektahan ko ang susi sa lahat ng ating yaman at protektahan ko ang aking sarili para sa araw na magkikita tayong muli. Dahan-dahang inilahad ni Amelia ang kanyang mga kamay na may bakas din ng apoy, mga kamay na hinahanap-hanap ni Marina sa bawat gabing nilalamig siya sa mansyon ni Ricardo. Patawarin mo ako, Marina. Patawarin mo ako kung hinayaan kitang mag-isa. Ngunit yon ang tanging paraan para manatili kang ligtas sa mga kamay ng mga Ricardo. Hindi na napigilan ni Marina ang kanyang mga luha. Ang bawat butil nito ay tila isang paghuhugas sa 10 taon ng pag-iisa at kalungkutan. Tumakbo siya at yumakap sa kanyang ina, isang yakap na puno ng sakit, pangungulila, at sa wakas, isang uri ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya naramdaman. Ang pagbabalik ni Amelia ang naging huling pako sa kabaong ng pamilya Ricardo. Siya ang buhay na ebidensya na hindi lamang pagnanakaw ang kasalanan nila, kundi pati na rin ang pagtatangkang pagpatay. Sa tulong ng mga aransilyo, muling binuksan ang kaso at ang hatol na dating habambuhay na pagkabilanggo ay naging mas mabigat pa. Habang nagaganap ang mga paglilitis, si Marina ay nagsimulang muling buuin ang kanyang buhay, hindi na mag-isa, kundi kasama ang kanyang ina at si Gabriel. Pumunta sila sa lumang bahay ng kanilang pamilya, isang bahay na matagal nang napabayaan ngunit nananatiling nakatayo sa isang malayong probinsya. Hindi ito kasing laki ng mansyon ni Ricardo, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng masasayang alaala. Dito ka unang natutong maglakad, Marina, wika ni Amelia habang itinuturo ang isang lumang puno ng mangga sa kanilang bakuran. At dito ka rin unang nadapa, pero tumayo ka agad at tumawa. Ngumiti si Marina. Ang mga simpleng alaala na yon ay mas mahalaga pa sa kahit anong ginto o alahas na nakita niya sa buong buhay niya. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nagsimula silang magplano ng isang bagong simula. Gagamitin nila ang kanilang yaman hindi para sa karangyaan, kundi para magtayo ng isang pundasyon, isang paaralan para sa mga batang gustong matuto ng sining ng restorasyon. Isang lugar kung saan ang mga nasirang bagay at mga sirang pangarap
ay muling mabibigyan ng buhay. Isang hapon, habang naglilinis sila ng mga lumang gamit sa bodega, isang maliit na kahon ang nahulog mula sa isang mataas na estante. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ba isang huling lihim na gustong magpakita. Ano yan, Giri? Nay? Tanong ni Marina. Pinulot ni Amelia ang kahon. Ito ay isang music box na gawa sa kahoy. May nakaukit na pangalan ni Marina. Nang buksan niya ito, isang malamyos na tugtog ang umalingaw-ngaw, isang himig na pamilyar kay Marina noong bata pa siya. At sa ilalim ng munting umiikot na balerina, may isang maliit na sobre. Binuksan ito ni Marina. Sa loob, isang sulat mula sa kanyang ama. Mahal kong Marina, kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. Ngunit huwag kang malungkot. Ang tunay na yaman na iiwan ko sa iyo ay hindi ang mga lupain o ang pera, kundi ang lakas na nasa loob ng iyong puso. Matuto kang magpatawad, anak. Hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili. Dahil ang kapatawaran ang tanging susi na magpapalaya sa iyo mula sa bigat ng nakaraan. Sa huling bahagi ng sulat, may isang litrato. Isang litrato ni Ricardo noong bata pa ito. Nakangiti habang nilalaro ang isang maliit na kabayong gawa sa kahoy. Isang laruang gawa mismo ng ama ni Marina. Magkaibigan ang mga ama natin noon, Marina. Malungkot na paliwanag ni Amelia. Pero sinira ng kasakiman ang lahat. Niyakap ni Marina ang sulat. Sa wakas, naintindihan niya. Ang huling laban ay hindi laban kay Ricardo, kundi laban sa puot na nakakulong sa kanyang puso. Kinabukasan, sa huling araw ng paglilitis, humingi ng pahintulot si Marina na makausap si Ricardo. Nakita niya ito sa likod ng mga rehas. Wala na ang kayabangan, wala na ang kapangyarihan. Tanging isang lalaking wasak at puno ng pagsisisi. Bakit, Marina? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay paos. Bakit mo pa ako gustong makita? Hindi ako naparito para sa iyo, Ricardo. Sagot ni Marina. Ang kanyang boses ay mahinahon. Naparito ako para sa aking sarili. Pinapatawad na kita. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil sa karapat-dapat akong maging malaya. Tumalikod si Marina at lumakad paalis. Iniwan si Ricardo na umiiyak sa gitna ng kanyang selda. Sa paglabas niya sa gusali ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala na. Sa kanyang tabi, naghihintay si Gabriel. May hawak na isang puting bulaklak. Handa ka na bang umuwi, Marina? Tanong ni Gabriel nang may ngiti. Tumango si Marina. Oo, kay. Gabriel, handa na akong umuwi. Hindi na sa mansyong puno ng kasinungalingan, hindi na sa probinsyang puno ng alaala, kundi sa isang bagong tahanan na sila mismo ang bubuuin. Isang tahanan na ang pundasyon ay hindi ginto, kundi pag-ibig, pag-asa at kapatawaran. Ang tunog ng martilyo at lagari ay humahalo sa halakhak ng mga bata sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ito na ngayon ang bagong musika sa buhay ni Marina. Lumipas ang isang taon, ang lumang bahay ng kanyang mga magulang ay hindi na isang anino ng nakaraan, kundi isang buhay na sentro ng pag-asa. Ang pundasyon ng sining at pag-asa ni Amelia, na itinayo nila ng kanyang ina, ay naging tahanan ng mga kabataang may pangarap, ngunit walang paraan para abutin ito. Dito, ang mga sirang upuan ay muling nagiging buo. Ang mga kupas na larawan ay muling kumikinang at ang mga pusong sugatan ay natututong muling magtiwala. Marina, tingnan mo ito. Tawag ng isang batang babae habang buong pagmamalaking ipinapakita ang isang maliit na kalesa na gawa sa kahoy na kanyang nire-restore. Malapit ko nang matapos. Magiging kasing ganda na ito ng dati. Ngumiti si Marina at hinaplos ang buhok ng bata. Mas maganda pa, Lilia, dahil ang bawat piraso niyan ay may kasama ng bagong pangarap.
Sa isang sulok ng hardin, nakaupo si Amelia habang nagtuturo sa ilang mga nanay kung paano magborda ng mga tradisyonal na disenyo sa tela ng pinya. Ang peklat sa kanyang muka ay naroon pa rin, ngunit ngayon, tila ba ito ay isang bahagi na lamang ng kanyang magandang ngiti, isang paalala ng kanyang katatagan, hindi ng kanyang kahinaan. Dumating si Gabriel, may dalang isang bandehadong puno ng malamig na buko juice at mga kakanin. Ang kanyang presensya ay naging isang pamilyar at masayang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Mula nang matapos ang lahat ng gulo, hindi na siya umalis sa tabi ni Marina. Naging katuwang siya sa pagtatayo ng pundasyon, isang matatag na haligi na laging handang sumuporta kay Marina sa tuwing nararamdaman niya ang bigat ng nakaraan. Mukhang napagod ka na yata, Reyna ng sining, biro ni Gabriel habang iniaabot ang isang baso kay Marina. Tumawa si Marina. Hindi ako napapagod, Gabriel. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nararamdaman kong puno ako ng enerhiya. Para bang bawat paghinga ko ay may kabuluhan. Umupo si Gabriel sa tabi niya sa isang lumang bangko sa ilalim ng puno ng akasya. Tinitigan niya si Marina. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang pag-ibig na matagal na niyang itinatago. Naalala mo ba, noong mga bata pa tayo, Marina? Sabi mo sa akin, balang araw, gagawa ka ng isang malaking bahay kung saan lahat ng mga sirang laruan ay pwedeng ayusin. Napangiti si Marina sa alaala. Oo, at tinawanan mo ako noon. Sabi mo, imposible iyon. Nagkamali ako. Seryosong sagot ni Gabriel. Hindi lang mga sirang laruan ang inayos mo, Marina. Inayos mo rin ang mga sirang buhay kasama na ang sa akin. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit hindi ito isang katahimikang malungkot. Ito ay isang katahimikang puno ng mga hindi sinasabi ngunit nararamdaman. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Marina. Ang kanyang palad ay magaspang mula sa pagtatrabaho, ngunit ang init nito ay tila ba isang kumot na bumabalot sa puso ni Marina. Marina, simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Alam kong marami kang pinagdaanan at hindi ako nagmamadali, pero gusto ko lang malaman mo na kung handa ka nang buksan muli ang iyong puso, narito lang ako, naghihintay. Hindi agad sumagot si Marina. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa mga batang tumatawa, sa kanyang inang masaya, sa pundasyong itinayo nila mula sa abo. Lahat ng ito ay sapat na. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Gabriel, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba, isang kaba na matagal na niyang kinalimutan. Ito ay hindi ang kabang dulot ng takot, kundi ang kabang dulot ng pag-asa. Samantala, sa isang malayong kulungan, dinalaw ni Attorney Valdez si Doña Consolacion. Matapos ang ilang buwang gamutan sa isang mental facility, bumalik na ang katinoan ng matanda. Ngunit kasabay nito ang pagbabalik ng isang napakabigat na konsensya. Attorney, kumusta na si Marina? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Maayos na siya, Doña Consolacion. Masaya na siya. Sagot ng abogado. Naitayo na niya ang pundasyon na pangarap ng kanyang ama. Tumulo ang luha sa mga mata ng matanda. Inabot niya ang isang sulat sa abogado. Pakibigay ito sa kanya. Alam kong hindi na maibabalik ng sulat na ito ang lahat ng nawala. Pero ito na lang ang tanging paraan para masabi ko ang lahat ng hindi ko nasabi noon. Sa sulat, nakasaad ang lahat ng pagsisisi ni Doña Consolacion. Inamin niya ang kanyang kasakiman, ang kanyang pagiging bulag sa kabutihan ni Marina, at ang kanyang matinding pangungulila sa isang apo na hindi na ibigay sa kanya. Sa huling bahagi, isang maliit na piraso ng tela ang nakadikit. Isang piraso ng unang damit na binorda ni Marina para sa sanay magiging anak nila ni Ricardo. Nang matanggap ni Marina ang sulat, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na awa.
Naintindihan niya na si Doña Consolacion ay biktima rin ng sarili niyang ambisyon at kalungkutan. Kinagabihan, sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, tinanggap ni Marina ang sulat at dahan-dahan itong sinunog sa isang maliit na siga. Habang pinapanood niyang maging abo ang papel, naramdaman niya ang tuluyang paglaya. Lumapit si Gabriel sa kanya. "Bakit mo sinunog?" "Para tuluyan ng maging abo ang nakaraan," sagot ni Marina. Tumingin siya kay Gabriel at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aalinlangan. "Gabriel, sabi mo ay maghihintay ka." "Oo," sagot ni Gabriel. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. "Hindi mo na kailangang maghintay," wika ni Marina, at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Dahil ang puso ko matagal nang bumalik sa kung saan ito tunay na nararapat." Ang kanilang mga anino ay dahan-dahang nagkadikit sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang simbolo ng dalawang pusong nasira ng nakaraan, ngunit muling binubuo ng isang pag-ibig na totoo at matiyaga. Ang amoy ng sariwang pintura at varnish ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak ng kalachuchi sa hardin. Lumipas ang 2 taon, ang pundasyon ng sining at pag-asa ni Amelia ay hindi na lamang isang simpleng paaralan. Ito ay naging isang komunidad, isang kanlungan kung saan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ay natututong muling buuin ang kanilang mga sarili, hindi lang sa pamamagitan ng sining, kundi sa pamamagitan ng pagmamahalan at suporta sa isa't isa. Nakatayo si Marina sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang silid. Suot ang isang simpleng bestidang gawa sa habing Iloko, isang regalo mula sa mga ina na tinulungan niya. Hindi na ito ang marangyang damit na isinuot niya sa gala de herencia, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamaganda sa lahat. Ngayon ang araw ng kanyang kaarawan, at ngayon din ang araw na opisyal na ilulunsad ang kanilang kooperatiba na magbebenta ng mga produktong gawa ng mga kababaihan sa pundasyon. Pumasok si Amelia sa silid. May dalang isang maliit na kahon. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. Isang saya na matagal ipinagkait sa kanya ng tadhana. "Maligayang kaarawan, anak ko. May isang bagay akong gustong ibigay sa'yo." Binuksan ni Marina ang kahon. Sa loob, isang pares ng hikaw na gawa sa perlas, ang kaisa-isang alahas na naisalba ni Amelia mula sa sunog. "Ma, ito po yung paborito nyo." "Hindi na ngayon," ngiti ni Amelia. "Dahil ang tunay kong yaman ay ikaw, Marina. Isuot mo iyan, isang simbolo na ang bawat butil ng luha ay maaaring maging isang magandang hiyas sa tamang panahon." Habang isinusuot ni Marina ang hikaw, isang pamilyar na tunog ng paggitara ang narinig niya mula sa labas. Isang malamyos na harana, isang kundiman na puno ng pag-ibig at pangako. Lumabas siya sa balkonahe at nakita niya si Gabriel sa ibaba. Nakaupo sa isang bangko, hawak ang isang lumang gitara, habang inaawit ang paboritong kanta ng mga magulang ni Marina. Ang mga bata at mga nanay sa pundasyon ay nakapaligid sa kanya. May hawak na mga bulaklak at mga parol na gawa sa papel. Ang kanilang mga ngiti ay tila mga bituin na bumaba mula sa langit para lamang saksihan ang sandaling iyon. Nang matapos ang kanta, tumayo si Gabriel at tumingala kay Marina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. "Marina, noong una kitang makita ulit, isa kang sirang obra maestra na puno ng pait. Ngayon, ikaw na ang pinakamagandang sining na nakita ko sa buong buhay ko. Isang sining na hindi lang nagpapaganda ng paningin, kundi nagpapagaling din ng puso." Dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa damuhan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya hindi isang mamahaling singsing na may diamante, kundi isang simpleng singsing na gawa sa kahoy ng akasya. Ang mismong kahoy mula sa puno kung saan sila unang nag-usap ng seryoso. Ito ay inukit mismo ng kanyang mga kamay. "Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang mansyon o isang malaking kumpanya," wika ni Gabriel. Ang kanyang boses
ay puno ng sinseridad. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang tahanan kung saan hindi mo na kailangang maging anino, isang tahanan kung saan ikaw ang magiging ilaw. Marina, mahal kita, pakasalan mo ako. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Marina, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Tumakbo siya pababa ng hagdanan. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nakawala sa hawla. Oo, Gabriel, oo! Sigaw niya habang yumayakap sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal ng walang takot. Isinuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat nito. Sa gitna ng palakpakan at sigawan ng mga tao sa kanilang paligid, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi lang simbolo ng pag-ibig, kundi simbolo ng isang bagong simula. Mula sa malayo, isang sasakyan ang tahimik na nakaparada. Sa loob nito, nakaupo si Attorney Valdez, nakangiti habang pinapanood ang masayang eksena. Sa kanyang tabi, may isang sobreng naglalaman ng huling ulat tungkol sa mga bilanggo. Si Ricardo, dahil sa kanyang mabuting asal sa loob, ay nabigyan ng pagkakataong magtrabaho sa bilangguan bilang isang karpintero, isang kabalintunaan na ang lalaking dating nagmamay-ari ng lahat ay natututo na ngayong bumuo ng mga bagay mula sa simula. Si Bianca ay nakakulong pa rin. Ang kanyang kagandahan ay unti-unti nang nilulumot ng rehas at pagsisisi. At si Doña Consolacion, sa kanyang huling mga araw, sa isang government-funded na hospisyo, ay ginugol ang kanyang oras sa pagbuburda ng mga damit para sa mga sanggol sa ampunan. Isang huling pagtatangka na punan ang kahungkagan na idinulot ng hindi niya pagkakaroon ng apo. Isinara ni Attorney Valdez ang sobre. Tapos na ang kaso, ang hustisya ay naibigay na, at ang pag-ibig sa wakas ay nanalo. Habang papalubog ang araw, isang liham ang dumating para kay Marina. Dala ng isang kartero. Galing ito sa isang hindi pamilyar na address sa Europa. Nang buksan niya ito, isang piraso lamang ng papel ang laman. May nakasulat na isang salita sa magandang pagkakasulat. Patawad. Walang pangalan, ngunit alam ni Marina kung kanino ito galing. Ang lalaking nakita niya sa balkonahe ng hotel noon, ang misteryosong tao na nagpadala sa kanya ng mga babala, ang kapatid ni Ricardo na matagal nang itinakwil ang kanilang pamilya dahil sa kasakiman ng kanilang ama. Itinupi ni Marina ang sulat at itinabi ito. Ang lahat ng koneksyon sa nakaraan ay isa-isa nang naglalaho. Ang natitira na lamang ay ang isang magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Hawak ang kamay ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Ang sinag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumagapang sa bintana, humahalik sa mukha ni Marina na mahimbing na natutulog. Sa kanyang tabi, si Gabriel ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagmamahal na tila ba kayang punan ang lahat ng kahungkagan sa mundo. 10 taon na ang lumipas mula ng gabing itinapon siya sa ulan. At 10 taon na rin siyang reyna, hindi ng isang mansyon na gawa sa kasinungalingan, kundi ng isang mundong binuo niya mula sa katotohanan, pag-asa at pag-ibig. Dahan-dahang iminulat ni Marina ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang nangiti ni Gabriel. Magandang umaga, mahal ko. Bulong nito bago siya halikan ng marahan sa noo. Magandang umaga, sagot ni Marina. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang kanilang maliit na bahay na itinayo sa tabi ng pundasyon ay hindi marangya, ngunit ito ay puno ng init. Ang bawat sulok ay may kwento. Ang mesang gawa ni Gabriel, ang mga kurtinang binurda ni Amelia, ang mga drawing ng kanilang 2 anak na nakadikit sa pader ng kusina. Mama! Papa! Gising na! Ang sigaw ng kanilang panganay na si Arturo, na ipinangalan sa kanyang lolo, ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Kasunod nito ang maliliit na yapak ng kanilang bunsong si Amihan. Tumayo si Marina at tumingin sa labas.
Nakita niya ang kanyang mga anak na nagtatakbuhan sa hardin kasama ang kanyang ina, si Amelia, na ngayon ay isa ng masayahin at malusog na lola. Ang peklat sa mukha nito ay halos hindi na makita. Natatabunan na ng mga linya ng tawa at kaligayahan. Bumaba si Marina sa kusina at naghanda ng almusal. Isang simpleng sinangag at itlog, malayo sa mga komplikadong pagkain na dati niyang inihahanda sa mansyon. Ngunit ang bawat butil ng kanin ay tila mas masarap dahil ito ay tinimplahan ng tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Habang kumakain sila, isang balita sa lumang telebisyon ang pumukaw sa kanilang atensyon. Ipinapakita nito ang isang lalaking may kulay abong buhok na tumatanggap ng parangal para sa kanyang serbisyo sa komunidad sa loob ng bilangguan. Ang lalaking iyon ay si Ricardo. Matapos ang 10 taon, nakalaya na siya. Ngunit hindi siya bumalik sa mundo ng negosyo. Sa halip, itinayo niya ang isang maliit na paggawaan ng mga mueblias na gawa sa recycled na kahoy, tinutulungan ang mga kapwa niya dating bilanggo na makahanap ng bagong simula. Nagkatinginan sina Marina at Gabriel. Walang salitang namutawi. Tanging isang tingin ng pag-unawa. Ang galit ay matagal nang naging abo. Ang natira na lamang ay isang uri ng tahimik na pagtanggap. Pagkatapos ng almusal, pumunta si Marina sa kanyang talyer sa loob ng pundasyon. Ito ang kanyang santuaryo. Dito, ang bawat piraso ng sirang kahoy at metal ay nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Kinuha niya ang isang luma at basag na salamin na natagpuan niya sa isang lumang bahay. Habang pinupunasan niya ito, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Hindi na ito ang babaeng puno ng takot at luha. Hindi na ito ang aninong nagtatago sa likod ng isang makapangyarihang lalaki. Ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa salamin ay isang ina, isang asawa, isang guro at isang leader. Ang kanyang mga kamay ay may kalyo na, ngunit ang mga kalyong iyon ang nagpatunay ng kanyang lakas. Ang kanyang mga mata ay may mga guhit na ng pagod, ngunit sa likod nito ay isang ningning na hindi kayang patayin ng kahit anong dilim. May isang maliit na piraso ng papel na nakadikit sa likod ng salamin. Isang tula na isinulat niya noong mga panahong nagsisimula pa lang siyang bumangon. Ang puso ko'y isang antigong sisidlan. Lumapit si Gabriel mula sa likuran at niyakap siya. Ano ang iniisip mo, mahal ko? Iniisip ko kung gaano ako kaswerte, sagot ni Marina habang nakatingin sa kanilang refleksyon sa salamin. 2 taong pinagbuklod ng tadhana, 2 kaluluwang pinagaling ng panahon. Salamat, Gabriel. Salamat sa pagpapanumbalik mo hindi lang sa mga lumang bagay, kundi pati na rin sa akin. Hindi kita pinanumbalik, Marina, bulong ni Gabriel. Nariyan na ang ganda sa loob mo mula pa noon. Ang ginawa ko lang ay punasan ng alikabok para makita mo ulit ang iyong sariling ningning. Hinalikan ni Gabriel si Marina. Isang halik na puno ng 10 taon ng pag-ibig, pagtitiis at tagumpay. Mula sa malayo, ang tunog ng kampana ng simbahan ay umaling-awngaw. Isang paalala na sa bawat paglubog ng araw, may bagong umaga na laging darating. At para kay Marina, ang bawat umaga ay isang pagkakataon para ipagpatuloy ang pagsusulat ng kanyang sariling kwento. Isang kwento hindi ng isang reynang itinapon, kundi ng isang reynang nagpasya na itayo ang kanyang sariling kaharian. Ang kaharian niya ay simple lamang. Ang mga pader nito ay gawa sa pag-asa. Ang mga ilaw nito ay ang mga ngiti ng kanyang pamilya. At ang trono niya, isang lumang upuan sa ilalim ng puno ng akasya, kung saan hawak ang kamay ni Gabriel, pinapanood niya ang paglipad ng kanyang mga anak, kasama ang kanilang mga saranggola, paakyat sa isang kalangitan na walang hangganan. Ito ang kanyang tunay na yaman. Ito ang kanyang tunay na kapangyarihan. Siya si Marina, ang reyna ng kanyang sariling mundo. At sa wakas, siya ay malaya. Sa paglubog ng araw, ang kalangitan
ay nagiging isang malawak na canvas na pinintahan ng kulay kahel, lila at ginto. Nakaupo si Marina sa beranda ng kanilang bahay, hawak ang isang mainit na tasa ng tsa habang pinapanood ang kanyang mga anak na naghahabulan sa damuhan. Sa kanyang tabi, si Gabriel ay marahang kumakalabit ng gitara, lumilikha ng isang himig na kasing payapa ng papalubog na araw. Lumapit si Gabriel, may daladalang isang maliit na silyang pambata, gawa sa makinis at maputing kahoy. Ang disenyo nito ay simple, ngunit pulido. Bawat kanto ay bilugan at ligtas para sa mga bata. Nakita ko ito sa bayan kanina, wika ni Gabriel habang inilalapag ang silya sa tabi ni Marina. Gawa ng isang kooperatiba ng mga dating bilanggo. Maganda, di ba? Hinaplos ni Marina ang kinis ng kahoy. Sa ilalim ng upuan, may isang maliit na markang inukit, isang simpleng R, isang pamilyar na inisyal, ngunit hindi na ito nagdulot ng sakit o galit sa kanyang dibdib. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pagtanggap, isang ngiti ng kapayapaan. Tumingin siya sa malayo, sa kanyang pundasyon na ngayon ay masigla at puno ng buhay. Ang bawat bintana nito ay may liwanag, isang testamento sa mga pangarap na muling binubuhay sa loob. Niyakap niya ang sarili, naramdaman ang init ng kanyang damit, ang hangin sa kanyang balat, ang tibok ng kanyang pusong payapa. Sa kanyang isipan, dahan-dahang nasagot ang mga tanong na minsan ay bumabagabag sa kanya. Oo, ang kapatawaran, naintindihan na niya ngayon, ay hindi isang regalong ibinibigay sa taong nakasakit sa iyo. Ito ay isang regalong ibinibigay mo sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa huling kadena na nag-uugnay sa iyo sa sakit ng nakaraan. Sa paghaplos niya sa silyang gawa ni Ricardo, hindi na niya nakita ang lalaking nanakit sa kanya, kundi isang kaluluwang, tulad ng mga sirang bagay na kanyang inaayos, ay sinusubukan ding buuin ang sarili. At para roon, wala na siyang ibang maramdaman kundi isang tahimik na pag-asa na sana'y mahanap din nito ang sariling kapayapaan. Higit pa sa kapayapaan, ang natagpuan niya ay isang uri ng kaligayahan na hindi nakasalalay sa mga bagay na nakikita ng mata. Ang kanyang kapayapaan ay wala sa mamahaling mansyon o sa kumikinang na pangalan. Ito ay nasa tunog ng halakhak ng kanyang mga anak, sa mainit na yakap ng kanyang asawa, sa masayang kwentuhan ng kanyang ina, at sa bawat buhay na nababago sa loob ng kanyang pundasyon. Ang kanyang kapayapaan ay ang paggising sa umaga na alam mong hindi mo na kailangang magpanggap dahil ang pagiging ikaw ay sapat na. Ang tunay na pagpapanumbalik ay hindi lamang sa pag-aayos ng mga bagay na nasira. Ito ay ang paghahanap ng kagandahan sa mga lamat at peklat. Ito ay ang pag-unawa na ang isang pusong nabasag kapag muling binuo ng pagmamahal at katatagan ay nagiging mas matibay at mas makinang kaysa dati. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng iyong pag-aari, kundi sa lalim ng iyong pagkatao at sa lawak ng iyong pagmamahal. Maaring nakawin ng iba ang iyong korona, ngunit hindi nila kailanman mananakaw ang kakayahan mong magtayo ng sarili mong kaharian. Hinilig ni Marina ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho at ang mga bituin ay isa-isang lumitaw sa langit. Hindi na siya ang reynang itinapon, hindi na siya ang aninong nagtatago sa dilim. Siya si Marina, ang reynang muling binuo ang sarili, at sa wakas ay nakauwi na.